mismo ng Diyos ang patuloy na magpapaunawa, no? Just like the double-edged sword, siya po ay matatawag nating mangungusap ah, sa kaibuturan po ng ating mga damdamin, sabi nga po ng Hebreo, kalamnan, no? Kung paano. And kaugnay na rin ng mga pinost ko. Muli, magpapaalala kami. Hindi kami dito para 2 Peter 2:2, pasarapin ng inyong mga tenga, mga makakating tenga, ng mga masasarap lamang. Patuloy ang iglesia po, sabi ko sa inyo sa posting kahapon, ay humanap kayo nung kayo ay papaalalahanan, tuturuan, at sabi nga, pasusunurin sa kalooban ng Diyos at hindi kukonsintihin. No? Although, syempre, balik naman si Pastor doon, per level of faith, wala naman tayong matatawag na perpekto na Kristiyano. Pero ang focus lagi ni Pastor namin dito po sa ministeryong ito, kung kayo man din po ay makakapanood ng aming mga YouTube sermons, ay ipaunawa yung katotohanan po na yun, yung kahalagahan na ngayon nga po ay muli kong gagamitin patungkol sa atin na pong nakamit na kaligtasan, nakamit na mga matatawag benepisyo, mga pangako na pag-aralan na po natin yan sa maraming pagkakataon, at mga paniniyak na matatawag din natin na atin pong mapangahawakan sa mga panahon, anuman ang sitwasyon, pangyayari. And I, for one, stands here before you as your pastor. Ayan, come August, magte-36 years na po ako. At dalangin ko kung aabot pa ng August, kasi yung napakahalaga pong pag-aaral natin ngayong umaga, mamamanig ako sa inyo. For the past 35 years, going 36 ako August as a pastor, paano ko pinahalagahan ang aspeto, aral ng panalangin. So bahagi yun ng 4 na gurian nating gampanin lang ng isang Kristiyano. Magsamba, mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin, at isa pamuhay natin. No? Hindi evangelization, no? Hindi evangelism. Isa pamuhay po natin, let us witness anong uring buhay, Kristiyano, tayo meron. No? Nandun po yun, kaya yung prayer, yun po ang alam ko, isang elemento sa puso ko eh. Mula ng naroon ang naging kaalaman ko na ang Diyos lang ang dapat sambahin. Madami pong talata yan, mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Yun po yung nagpabago sa akin at patuloy na bumabatay lang po ako sa salita ng Diyos sa lahat ng tamang mga pag-uugnay, pag-aaral, tamang paggamit. Ayan po. And then, kaugnay din po ng pagtitiwala. Sabi ko nga, yung prayer na yan, napakahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano. Napakaganda nung isang pinost na isang brother nung isang araw. Maging hininga na daw po natin ang panalangin, di po ba? Ibig sabihin ng magiging hininga mo na yung panalangin ay yun ka sa bawat aspeto. And then, kung ano nga po yun, sabi nga, pang-4 na laging tinataguri ang dapat na nasa isang hinirang ng Diyos ay yung kanyang pagiging witness. Kasi nandun din yun, di ba? Salt of the earth, light of the world, nandun na yun eh. Ang aspeto na yun. Siyempre, hindi naman pwedeng laging nandun ka lang sa Hebreo 6 na hanggang gatas ka lang lagi. Dapat daw talaga kakain ka ng laman, no? Para ikaw ay lumago sa Galatians 6. Ikaw ay lalago sa iyong pang-espiritual na katatayuan. So, ngayong panahon na ito, ang dami nating natutunghayan, mga Kristiyano na
masasabi po talagang nalilinlang na at hindi pa rin nila natutunghayan yung dapat sa buhay nila. Yan po ay kahit sa maliliit na aspeto. Kaya nga kanina, sabi ko sa inyo, siyempre, lagi naman si Pastor umuunawa, pero yung pinost ko kahapon, pakita ng mga katabi ninyo, kapatid, nag-prepare ka ba talaga bago ka dumating? Kasi ano bang dahilan mo? Bakit ka late? O, ganun. Bakit ka hindi pa naka-zoom ngayon? Si Dia ba gising na? Ganun, di ba? Andiyan na ba sila sa Zoom? Okay. Wala akong ini-exemption, ano po? Di ba? Lahat. Para paalala po sa atin lahat yan. Ang puso ko po ngayon ay nandoon sa tinataguriang in sorrow and in pain. As a pastor, andun po ako in sorrow sa mga dinadaanan ng mga kapatiran natin ngayon. But this morning, andun po ako mangungusap. Ate Epin, yan. Sister Je, ang mga matatawag nating nandoon sa aspeto na napakahihirap ng mga kalalagayan. And even sa mga naging kabahagi ko sa panalangin, nagtanong, salamat, nakaraos na po ang aking pamangkin. At kung nakikinig kayo ngayon, tere, although hindi ko pa nga makakausap hanggang makalipat sa kwarto, successful po yung operation, no? Natanggal po yung brain tumor ni John and for recovery. So, may mga sorrows din si Pastor and pains. Maliban sa ministeryo, inuunawa ko yun lagi. Kaya narating ko siguro itong 36 years na ito. Kinaano ko na. Ang tawag doon, kung samat, ano yung tawag niya doon, ma? Yung sinasum up na. Yung nilalagay ko na doon, wala nang butal-butal. Bakit pa rin po ako nakatayo? Bakit pa rin po ako nagpapatuloy? Kahit marami din po akong mga ninais. Pero ang kalooban nga po ng Diyos ang nagpapatupad ng lahat. Siguro, ngayong araw na ito, kasi narating na nga po natin itong panahon na ito, matagal na po akong nagpapahayag, 36 years. Hindi po nababago yun yung katotohanan na naunawaan ko. Nung bata-bata po siguro akong pastor, o hilaw pa muna akong Kristiyano, nagdaan po ako doon. Hanggang ito po yung gusto kong ipaunawa sa ating lahat. Sa Biblia po, merong salitang tinagurian na come. Come. At ito daw po ay mentioned around, depende siguro sa inyong version ng Bible, 1,800 na mga word na come. So, kung mamarapatin ninyo, mahilig kayong mag-mark ng inyong mga Bible, simulan nyo na mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kung kaya nyo pa, ha? Kung kaya nyo pa. Ako siyempre, mga compilation na po ito ng mga materials. May sabi ng Timothy, ang batayan ni Pastor ay ganito. Besides the Word of God, sa mga nag-training from FS, WTP, LTP, may sinasabi si Pablo doon na hindi lang yung scrolls ang pinadadala niya, but yung scrolls signifies the Bible, yung mga Old Testament scrolls na may hawak sila noon. And then may tinatagurian doon, parchment. Pag sinabing parchment, yun yung habilin niya Dalin mo yung mga scrolls ko at parchments. Ano yung mga parchments? Yun yung mga extra materials ni Pablo. No? At meron ako niyan. Pag dumadalaw kayo sa bahay nga, pinakikita ko yan sa mga tinitraining ko, yung mga matatagal ko ng materials na yon
Ewan ko lang si Ninong Coco, nasa iyo pa ba yung PC Bible Study natin, Pastor Rico? Pahiram nga ulit, pahiram natin doon sa iba. Kasi doon, kompleto yung library noon eh. Mga nandoon yung mga talagang, mga, wala na po. Nasa na yun? Pahiram nga ulit. Di ba? Ako kasi meron akong hardbound ko doon, mga books ko doon, andun yun. Yung mga matitindi kong materials na ginagamit ko at gagamitin ko sa last Friday. No? Sa mga gustong mag-sit-in, gusto talagang makarating sa pwede niyong marating pa. Yun ang mga leaders naman na gusto mag-repress. Ayan, salamat nga kay Ninong Bong. Gusto niya ulit mag-repress. Depende nga lang kung makaka-join sila nung oras namin dito. So, lahat yun. Naging mapili si Pastor sa aking mga parchments. Di ba? At hanggang ngayon, nakikita nyo kay Pastor yan eh. Hindi ako bias. Kahit yung doktrina ng ibang churches, basta kapareho ko sa espiritu, ipinupost ko. Ha? Hindi ako bias na ako lang yung tama. Marami po talagang nandun din sa katotohanan ng salita ng Diyos. And ang dalangin ko, kung talagang tayo ay nagbabasa, paano lang, parinig lang, si Lord naman nakakaalam ngayong umaga. Nagbabasa po kayo ng mga pinopost ko, pa-amen naman. Titingnan natin kung lalakas yung amen na yan, di ba? Naku, Pastor, busy na ako dyan. Hindi ko na yung madaanan, hindi ko na mabasa yan. Wala na kami doong pananagutan sa inyo. Ha? Ngayon, pabor yan sa amin. Kung hindi kayo nagbabasa ng sino yung totoong pastor, di maloloko ko kayo, di ba? Baka pwede ko kayong lokohin din. Pero matatalino ang mga manggagawa dito. Gagaling. Hindi mo sila pwedeng lokohin. So, anong puntos ni Pastor ngayong umaga? Siguro, on my level, gusto ko ipamanik ito. Baka panahon na na tayong mga niligtas ng Panginoon, yung tinaguri ang iglesia, ay magbigay pahalaga na sa ating mga buhay-buhay. Ibang, matikman nyo na, nung isang gabi, blessed na blessed ako kasi sabi ko nga sa kanila, Psalms 34:8 yan. Na? Kung ano yung natitikman nyo ngayon, nakakatiyak kayo dahil sa Panginoon nagmumula yan. No? Kung ano mayroon tayo, kami, pinapatuto ko yun sa inyo eh. Pero still, kahit sa ang aspeto, mamaya meron akong ipapaunawang mga plot, pwede pang may marating pa eh. Hindi ka lang laging grade 1 lang ang natapos ko. Pwede kang umangat pa sa spiritual mo. May subject din kami dating ganun. At yan nga ang editor ko pa, si Sister Michelle, yung spirituality. Ang nilalaman ng subject na yun sa aming Bible School dati, masteral, yung kahalagahan ng paglago mo sa spiritual. Hindi ka laging grade, yung nasa Hebrews chapter 6. Hindi ka laging gatas ang kaalaman. Diba? Parang si Aya, dede mama. Siguro nga na dede ngayon, kaya wala pa sila Eunice. Hindi po, kailangan matutong kumain ng mas makakapagpalago, pagpapalusog sa ating mga pampisikal. Mas lalo na sa pang-spiritual. Andun nga yung term ng mga mangangaral, wag na nga ako, wag na yung mga unang propeta pa, wag na ang Panginoong Hesukristo na patuloy na nagpapahayag ng mga kalooban ng Diyos. Pero on those aspect, kaya nga ngayong umaga, sa 1,800 na King James Version na word na yun ng calm, ano po, siyempre kinumpile ko na lang yun doon sa materials ko, nagtingin na lang ako. Pero kung gusto nyo, meron na kayong AI at saka G dyan sa inyong mga cellphone. Tingnan nyo.
Nandun yan eh, di ba? How many word come in the King James Version? Ilalabas niya sa inyo yan. 1,800. Diba? Pang-trivia lang, para may nadadagdag naman sa mga kaalaman natin. Na kahit kahapon at saka nung Martes, yung aking mga alaga doon na painter at saka tiga-bopping, Jo, anak, pwede mo na ulit banggain yung kotse ko, ha? Gawa na eh, okay na. Sisingilin ka ni Sister Michelle ng ninang mo. Pinapaunawaan ko sila eh. Yung galing nila, ang galing magpintor, galing magbopping. Tingnan nyo na lang yung kotse mamaya pagbaba nyo. Galing. Kasi sabi ko nga, sa prinsipyo ko din, mula nung ako ay high school pa, ang mga binarkada ko mas matatanda sa akin. Pansinin niyo yung bisita ko nung birthday ni Aya last year, di ba? Tanda yun sa akin. Dadating ulit yun ngayong November, magbe-birthday kami sa lugar nila sa Pangasinan. May mga natutunan ako sa matatanda, kaya ang prinsipyo ko, umahanap ako ng mga pintor na matatanda. Kasi yan ay mga bihasa na eh. Hindi na yun yung batang nag-aaral pa lang ng timpla. Yun yung advantage nun. Kaya nga sabi din ng Proverbs, liwanag nun, di ba? Hindi porket naman puti na ang buhok ay may kinatandaan. Kasi dapat sa spiritual, sabi niyo sa katabi ninyo, medyo masakit ito eh. Diba? Sakit yun eh, pag sinabihan kang matanda ka na, wala kang kinatandaan, di ba? Pang ano yun, pang Pilipino natin yun na kasabihan, di ba? Tumanda ka ng walang kinatandaan. So, itaas yun sa spiritual. Pang-spiritual. Ha? Kamusta na po tayo sa ating yung tiniterm na subject na yung spirituality. Yan. Mga i-refresh ko yan sa mga magsisit-in, mga talagang magtitake ng class. Ready na ba kayo sa last Friday? Yung mga batch ng WTP? Ready na? Naka-hands-on na kayo. Nakikita nyo na paano kami gumampan dito eh, di ba? O, nakita nyo na paano yung mga nalagas. Yeah? Nagpabaya. Kasi ang training natin, lagi ko sinasabi sa inyo, wala tayong mga test. Di ba? Ishi, mag-e-EPS ka na. Wala tayong mga test. Diba? Ang test ninyo, pag nasa ministry na kayo, makikita yun. Kung talagang na-absorb nyo yung training. Kasi ganun din yung naalala ko dun sa mga nakapakinig kay Doktora Pineda dati dun sa kabila pa, di ba? Bisita ko yun. Yan sinasabi niya sa amin. Paglabas nyo, dun kayo makikita kung pasado kayo o tawag talaga kayo ng Panginoon. Kasi nandito lahat yan sa mga outline ko mamaya. Nagpe-prelude lang po ako kasi hindi ako bias. Kasali ako dyan sa mensahe ngayong umaga. Lagi akong assess sa inyo, di ba? Kung ang pastor ba ninyo ay nararapat sa inyong pagtitiwala, nararapat sa inyong agapay, nararapat sa inyong galang, at yung yung totoo yun, yung nagmamahal sa inyong pastor, hindi ko alam yun. Kami lang nakakaalam nung ganyang mga senyales namin na yan. Yung gampanin na naiatang. In Hebrew, Ishi, sa mga nag-study, mga bata-bata natin ngayon, Charlotte, sige lang anak, kasi nakikita ko naman ng Facebook mo anak, it's okay, kasi nandun kayo sa mga kabataan. Pero ngayong umaga si Pastor, nandun sa word na may level eh. Ang mga anak na ito, sa kanilang level yon, environment. Pero yung mga Kristiyanong matanda na dapat, nakukuha niyo ngayon spirituality. Kung ano pa yung mga pinagkakaabalahan natin at pinagkakatawag natin, kung ano-anong mga pinopost pa, tingnan natin anong intention nyo. Ako, I'll be honest, walang perfect. Si Pastor, nagra-run through ako, pero may purpose ako doon. Bakit ako nagra-run through ng mga current events? Bakit ako nagtitingin ng mga balita?
bakit ako tumitingin ng mga reels na yan? No? May mga pinag-aaralan ako, yung plot, storyline, tinitingnan ko yung mga bida, kontrabida, tinitingnan ko saan yung mga kahinaan ng mga karakter doon, yung mahiyain, hindi naging open, nabubuli, etc., etc., nandun lahat yun, yung mga kwento. Ha? At makikita mo bakit mas magaganda daw ang mga storyline ng mga ganitong kultura. Nandun din yun. Ha? Yung mga dating, kung mabagal ba ang sequence, makikita mo yun eh. Mapag-aaralan mo. Pero, hindi ko lang na-post, merong isang ilustrasyong maganda, na mabilis kasi minsan yun sa mga memes ng ano eh. Life is like a pencil daw. Diba? Life is like a pencil. If it is not sharpened, there's no point. Ulitin ko. Life is like a pencil sa mga estudyante. If it is not sharpened, ano yan? There is no point. Kaya nga Proverbs says a friend, sharpen it. Di ba? An iron, sharpen it. For that purpose. So yung buhay natin, wala palang puntos kung hindi ka na siya sharpened ng salita ng Diyos. Yan po ang parchment na gagamit para maiugnay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yes, pwede ako ganun eh. Yung magbasa ako ng Bible buong araw. Hypocrisy po yun. Kulang na nga po oras ko eh. Di ba? Sa mga gampanin. Basta I have my 1 hour, alam ko yun. Pakitanong mga sarili nyo, may 1 hour ba talaga tayo ng yung sinasabi ng Panginoon? Can you not watch with me in prayer for 1 hour? Sama na doon, hindi naman yung prayer na nakaload kayo ng 1 oras. Nagbati devotional talaga kayo ng hindi pilitan, walang journal ha. Talagang binibigay niyo yung oras na yun para sa Panginoon. Siya ang inyong pangunahin sa araw na yun. Hindi yung kung kailan lang gusto ninyo, convenient. Ako yun yung battle ko ngayon kaya nagpapasabi ako kay na Sister Michelle, magisingin niyo ako ng ganito kasi gusto ko bago ako kumilos, bago ako gumampan, pampersonal, nakatapos na muna ako nung aking pre-devotional time. Tapos yung maghapon, habang nagmumultitasking ako, habang nag-aalaga kami, nagpapatulog si Sister Michelle, ako gumagampan, nagtitingin, nag-update, kaya nga sabi ko sa inyo leave your message lang ha. Pag hindi ko kagad kayo nare-replyan, ibig sabihin nun, maraming ginagampanan din si Pastor, di ba? Pwedeng naghahabol ako kay Aya, kapalit, nagsasi-CR Sister Michelle, nandun ako sa likod, nagbibilad ng mga damit namin. Diba? Hindi ka agad ako pero naka-online ako maghapon. Tibay nga nung online ko, anak Diba? Nung desktop ko, antique na yun. Sabi nga nila, Pastor, paltan yun eh. Mas gusto ko yung desktop kaysa dun sa mga laptop. Mas mabilis ang desktop. I have my parchments. Alam ko yung ginagawa ko, alam ko yung mga dapat na i-post ko. Pinag-aaralan ko yan, tinitignan ko yan kung kaugnay ng espiritu meron ako. Hindi ako gaya-gaya, puto maya, na basta post lang. Hindi. Tinitignan ko yan kung yan ay magsha-sharpen sa ating mga spirituality. Now, today, ang purpose ni Pastor dito sa word na come, ano ba, Pastor? Yung kahalagaan nito. Kasi, alam nyo, sa mga panahon natin, pinakamahalaga na ito kasi hindi na ako magpapakatagal doon sa panahon natin. We are in the church age. 7 churches na banggit na from Revelations 1 to 3. Sa chapter 4, doon na lang tayo, nag-aantay tayo. Pag binasa nyo Revelations, ang chapter 4, wala na ang iglesia. Puro na Hudyo
at yung mga naiwan sa mundong ito, no, nadadanas ng mga pangyayari, nadadanas ng mga paghihirap na yon na sinasabi ng Jeremiah, magtingin kayo, magbalik kayo ng Ezekiel, yung mga bansa na yan, Elam, yung Gog and Magog na yan, gagamitin sa panahon na yon upang kasagsagan talaga ang salot ng Diyos ay ibubuhos niya. So, kung bubuin yung Bible, para Old Testament, New Testament, salamat, di ba wala tayo sa Old Testament na nag-aalay tayo dito ng baka, tupa. Ha? Wala tayo sa panahon na yon na ginagawa nila. Nasa panahon na tayo ng grace, biyaya. Noon, bawal kumain ng ganito, ganon. Old Testament eh. Sa Bagong Tipan, malaya na tayo. Although, binavice versa natin yon. Kasi may mga paalala din naman sa Bible. The body is the temple of the Holy Ghost. Kaya kahit kami leadership, nagtatawanan kami nung meeting namin. Kasi, salamat naman, at least umaamin na masarap eh, di ba? Pero at least, hindi hipokrito. Kasi, per level nga eh. Walang bias, kahit si pastor. Ako, ang lagi ko lang declare sa inyo, ako masunurin akong pasyente. Talagang tudaan ako sa mga dapat kong gawin. Kaya nga, may mga nagbibiro sa akin, Pastor, ang ano nyo ng asukal nyo 2 kutsara na yan, tatatluhin ko pa nga eh. Kasi, alam ko naman eh, na okay pa yung blood sugar ko eh. Pero kung yung mataas na, may diabetes na ako, tulad ni Ate Epin, kain pa ng kain ng hopya, Ate Epin. Kaya, di ba Ate Epin? Joke lang Ate Epin. Si Ma'am Jane, maingat din yan, puro ano na yan. Ano nang tawag mo sa mga pagkain niyo, Ma'am? Ano na yan? Mga puro kwan na yon. Yung, may term doon? Organic na, puro organic na si Ma'am Jane. So, yan yon. Yan yung contrast. Matamis, maalat, sobra. Siyempre lahat yan, makakasama. Mataba, makakasama. And, totoo po yun. Bakit ko tinatagurian yung word na ito ngayon na calm as per study? Sa Hebrew word, it is L-A-V-O, labo, diba? Labo, Hebrew word meaning ng calm, labo. Okay. So when you say labo, nagsasabi kang calm. Yan. Hebrew word. But there is another idea na gusto kong pakita sa inyo. Maliban sa pagme-mention dito, merong binabanggit na aspeto ng second coming, no? Yung second coming sa New Testament 300 times. The coming of the Lord. Yung sa New Testament na binabanggit the coming of the Lord, sa Old Testament meron yan doon sa 1,800. The coming of the Messiah. Tagapagligtas. Nag-iintay ang mga Hudyo ng tagapagligtas, yung Kristo nila, yung Messiah nila. No? But in the New Testament, yung the coming na yun, na bago na paraphrase na. Hindi lang the coming of the Messiah, the coming, second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Doon ko naman kayo ngayon, ini-encourage, sige. Maliban sa inyong mga cellphone, kasi baka hindi nyo rin makita eh. Yan, kung meron kayong mga concordance ninyo, yan, tignan nyo yung mga word na yun ng coming sa New Testament. From Matthew, pababa ng Revelation. Yan. Para yung
sinasabi ko dito ngayong umaga ay may basihan. Okay? May basihan. Hindi lang ako dito ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw nang walang basihan. Do your assignment. Okay? Yan naman laging sabi ni Pastor di ba? Do your responsibility to read. And in the New Testament, there's 300 words of the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang Old Testament po kasi, itinuturo niya, sabi ng Galatian, ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan na mangyayari sa bagong tipan. Yan yung tinaguriang proper hermeneutics. No? Na hindi alam ng marami. Yung tamang pag-uugnay ng salita ng Diyos mula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. Kasi pag ikaw ay laging nasa lumang tipan lang, ikaw ay kulto. Diba? Pag sinabi mo doon, bawal yung ganito, aba, yung sarap nung dinuguan nila mamian Diba? Oh. Kaso yung puto nyo, ma'am, dito ko dinala ha. So, pero salamat, may dala din puto ngayon sila mamian doon Ma'am, may dinuguan ba yan? Yan ang bawal kasi walang dinuguan ngayon. Dapat may kasamang dinuguan yan. Pero kidding aside, merong kumakain talaga ng dinuguan. Meron namang hindi. Sa lumang tipan, talaga dinideclare yan hanggang dumating na sa Acts 15. Alam niyo sa Acts 15, kaya lang binanggit niya mga Hudyo yun, nag-compromise na ang pagbuo ng church. Na huwag niyong tutuliin ang mga Gentile at ang paliwanag naman sa Acts 15, huwag niyo namang piliting kumain ng mga dugo, no? Ang mga kapwa niyo, Hudyong Kristiyano. Nag-ano na sila. Andun yung transition ng iglesia. Kasi nasa biyaya na wala na sa batas. At ang sabi ni Pablo mismo, 1 Corinthians 8, 1 Corinthians 10, magbasa kayo. Kung sino man po kayong nanonood kay Pastor ngayong umaga, babatayan ko kayo ng mga Bible, pero hindi tayo para magbasa po di ba? 1 Corinthians 8, 1 Corinthians 10, talon nyo pa sa Timoteo, hindi po yung pagkain, mismo ang Panginoong Jesucristo, sinasabi niya sa Marcos, di ba? Hindi yung pagkain ang nakakadumi sa tao. Ano yung nakakadumi sa tao? Yung galing sa puso na nilalabas ng ating mga bibig. This week, totoo yun. Napapi ako kasi pag hindi ba naman talaga sa mga pampersonal din. Walang perfect. There's that godly anger. Tiyakin nyo lang godly anger Hindi dahil talagang yun lang yung pagkatao mo. Wala pa pong perfect. Kaya nga kahit ako, nakatayo ako ngayong umaga dito, kasama ako sa nagpapatuwid sa Panginoon. Sa mga pag-aaral ko. And, bakit ko binabanggit yun? Kasi, Timothy, ano sabi? Ano man niya kakainin nyo, pag pinanalangin nyo yan, lilinis yan. Siyempre, literal na lang. Huwag naman para yung ahas, daga, palaka. Hindi naman talaga yung para kainin. Di ba ba? Meron lang mga dapat kainin. Ngayon, okay yan. Baka, baboy, manok. Pero di ba, sa mga health habits ngayon, nagpapa-advise na rin ng mga doktor. Pero tayong Kristiyano, kasi masarap nga yan, sa sarap ng ulam nila mamian nung kain ng kain si Pastor Rico Yun yung issue doon. Ma'am Ningning, ang bait yan. Ma'am Ningning, mabait ka na, ma'am. Hindi ka nasasama sa amin, Ma'am Ningning, magpapaya ka na. Sinintensyahan ka na ng council, wala na akong magagawa doon. I-apila mo, ma'am. Uso mga apila ngayon, may mga court of appeals. I-apila mo. Kasi, yun nga we should not tempt the Lord our God. So yan, mga bagay-bagay yan, nagtatawanan tayo. Paano yung pang-spiritual natin? Dalhin nyo yan kahit saan aspeto. Kaya nga ako,
Open card ang heart ni Pastor ngayon. Alam nyo, I have a lot ng mga sorrows and pains din na dinadala. Mga pamangking ko, wag na yan eh. Yung mga magulang ko, nag-hope na lang ako na nakatawag bago pumanaw. Mga pangyayari sa ministeryo ko, nangyari sa dalawa kong anak. Salamat si Sister Michelle, alam ni Ma'am Lorna yan, nandiyan kami. Nandito pa rin kami. Dami naming mga pinagdaanan na. Babalik tanaw kami. Isang araw nga, tawanan kami ni Sister Michelle. Kasi doon ako naihilig ngayon yung mga, thank you ha, kung yung mamahalin yung bonggabilya ha. Salamat kung papaputulin niyo ako, di ba? Salamat. Uso ngayon yan eh, yung ano ko, meron ako yan, dami ko yan. Sabi ko kay Mama, Ma, nag-aaral ako ngayon, galing ng mga pinapakita, ano, paano magpalago, Ma, mali pala dati yung mga dati kasi yung mga nilagay ko lupang ano, pangtambak. Hindi pala yun yung dapat ng mga lupa. Kaya nagtataka ako doon sa mga binibigay ni Pastor Rico sa akin, may mga palay. O nga pala, nag-research ako. Nag-alam ako. Ha? Ano yun? Ipa. Sabi ko, social yung lupa ni Pastor Rico Hindi ngayon, nagpa-deliver ako kay Eunice. Ito pala yun, dapat. Kaya, nung isang araw, sabi ni Sister Michelle, okay na pa yung mga halaman mo. Sabi ko, okay na, napaltan ko na kasi nung panahon dati, wala pa tayong pera eh. Ngayon, nakakatikim kami nung dapat. Yung pala yung dapat, kaya pala hindi bubulaklak. Kasi hindi pala yun yung tamang lupa. So, napanood ko lang ngayon, hihintayin kong bumulaklak ng magagandang bulaklak. Parang Kristiyano din yan. Hindi pala yun yung dapat, pero yun pa rin ang ginagawa natin. Kaya hindi tayo namumulaklak tulad ng aklat ng Galacia. No? Iba-iba ng aspeto yan. Kasi ang doktrina ng iglesia natin talaga, teaching them to obey. Hindi namin kayo dito para pasarapin ang tenga. At konsintihin ang mga ginagawa pa rin ng mga hindi na dapat. Kaya nga today, I am blessed kahit ilan tayo pagharap natin kay Lord. Hi Lord, salamat. Wala na akong pananagutan. Wala na mga sinungaling dito. Wala na mga immoral dito. Wala na mga ganitong inaalagaan ko dati na inaantay kong lumago. Pero, yun na Dami ko. Dami ko na pong karanasan, 36 years. So, anong halaga nitong come kay pastor? Itong labo na ito, ayoko naman sabihin, ang labong mo naman, Lord, eh. Ha? Hindi po ganun yung paggamit. Ganito po ang tamang paggamit ng come, Lord Jesus. Hebrew po ito, B-O, boy and omega, yan. So, bo, then Adon, A-D-O-N, Yeshua, Y-E-S-H-U-A, Bo Adon Yeshua, come Lord Jesus. Verse 20 ng Revelations 22, nasaan ka na, anak? Paano ng key verse ko? It's okay. Okay lang. Sorry, hindi ko naibigay pala tong note ko. Pero, yun nga. Sama lang natin, 22:20. Tingnan na natin key verse ko, Ma'am Jane, ha? Para, ilan lang tong verses ko, Ma'am Jane, dagdagan mo na lang, ha? Pag may naririnig kang mga binabanggit akong 1 Corinthians 8, mga ganon, ikaw na lang magdagdag, ma'am. Pero ito po yung key verse ko, Revelation 22:20. Bakit kaya ito? Bakit kaya ito? Yung damdamin ni Apostol Juan, nung nandun siya sa kulungan ng Patmos, at malapit na siyang mamatay, ito ang kanyang huling mga talatang binabanggit. He which testifieth these things said, rinig niya Hindi lang dahil vision yun, kausap niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, surely, ano yung word? I come quickly. Pero from then, tagal na nung Patmos na yon.
Lagpas na yung 2,000 years na naman na yon. Dahil nasa 6,000 years na tayo. Naalala niyo yung timetable ni Pastor ginagamit? From Abraham, bagong lahi, Israel, 2,000. Dumating si Lord, 4,000. Church, binuo niya. Nasa na tayo? 2,000 years ago na, pagka-alay ng Panginoon ng buhay niya sa mga marurunong mag-systematic theology. Nasa doon na po tayo sa 6,000 years at sinasabi ng mga theologians, ugnay-ugnay, hindi na po usapang iglesia ito, usapang Hudyo ito na ililigtas ng Panginoon, usapan na rin po sa talino ng Diyos, mind you church hindi sa, pakisabi nga, praise the Lord nga muna, praise the Lord, hindi tayo kulto, na ang mga kinikilala natin ay kung sino-sino pang Diyos ng lumang tipan. Tayo yung iglesyang binabanggit sa bagong tipan na kanyang kukunin. Oh, what a privilege tayo kukunin. Maliban doon sa Hudyo na 144,000 na maiiwan at yung mga talagang ayaw pa tumanggap, yun yung mga maiiwan. Tayo, pinuputray ng Bible, kukunin tayo at nandun na nga tayo sa timetable na yon, yung fulfillment. Ewan ko lang kung nagbabasa talaga kayo ng mga pinupost ko. Na ba? Yung development ng panahon. At ang pahabol ko nga sa inyo kanina sa prelude ko. Joel, Ezekiel, yung tinatagurian doon na Esther, basahin niyo lang po yung Esther at Joel 2. Yung after the blood moon, 30 days, may mangyayari. Laging talo. Yung Persia, yun yung sa Esther, Book of Esther, yan yung Iran. Yan din yung gustong mag-annihilate ng Israel. Pero dahil kay Queen Esther, nailigtas ang bansang Israel. Ngayon, sa panahon ni Joel, sinasabi din niya, after that, ganun din. Bago mangyari yung pagdating ng Messiah, paano din nagwagi ang mga exiled na mga Hudyo nung panahon na yon after the blood moon. Kaya nga, yun yung sinelebrate nila nung March 3, yung Purim. Nagbasa ba kayo? Yung Purim, alam niyo ba yung Purim? It signifies always the salvation of Yeshua sa kanila. Pero, kita nga natin di ba? Pakisabi sa mga katabi, ito, paborito to ni Ma'am Epin Ma'am Epin, pakisabihan mo nga yung mga katabi mo dyan, Hudyo ka. Wala ka katabi. Wala. Diba? Kasi, yung idea natin ng Hudyo ka, yung mga salbahe, matitigas ang ulo, i-paraphrase natin. Pakisabi sa mga katabi, kapatid, ganda na to, John 1:12. Anak ka ng Diyos. Pakisabi na. O anak ka ng tatay mo. Anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Pakisabi na. Anong klaseng anak ng Diyos? Anong klaseng anak ng Diyos? Yun po. So, again, talaga pong ngayong umaga, minamaximize ko yung 10 minutes ko pa. Boadon, Yeshua, I come quickly. And ang the best prayer, ano sabi dito? Even so, sabi ni Apostle John, come, Lord Jesus. Bakit dito po ako didiin ngayon? Alam niyo, sa isang nag-aantabay na mga pangyayari, yan, napapansin ako ni Sister Michelle, nakatutok ako sa mga tinitignan kong current events. Sinasabi ko sa kanya, marami na akong natutunan, plots, etc. Ang galing niya kasi sa mga English, niya Alam ko yung mga plot na yan, saan yung climax, alam ko na yan. Eto na. Pag nanonood kayo, di ba? Kami, nagbibiruan nila Sandra. Lalo na pag nanonood kayo ng mga, kung sa mga reels, biglang, bitin, di ba? Bitin. Kasi sasabihin doon, subscribe.
or palo. Diba? Hindi mo na ano. Ngayon may bago pa. Lalagay pa ron. Comment, amen, bago itutuloy yung kwento. Di ba? Natatawa ka eh. Talagang para ikaw ay mag-antay talaga o sumunod, di ba? Yan yung idea ni Pastor ngayon. Iniintay natin yung ending. Kagabi, nag-uusap kami si Sister Michelle, pinaliwanagan ko siya. Yung mga mapapanood mo sa C-drama, K-drama na, etc. Kasi mas madaling manood na lang doon sa mga reels. Hindi na ako nagne-Netflix kasi ang tagal ng series doon eh. Tagal matapos, di ba? Doon na ako sa mga reels, ang bilis na tatapos ka agad eh. Di ba? Para makatingin lang ako ng ano ba ang pinagkakaabalahan ng mga kahit Kristiyano ngayon? Kahit mga kabataan, titignan ko yan. Ha? Napunta ako dun sa pagtatapos lagi ng mga kwento. Ha? Yung ending, ano ba ending, di ba? Iintayin mo yun eh. Ano ending? Ano yung ending? Ha? Paki-assess mga puso natin ngayong umaga. Ano bang inaasam-asam nating ending sa ating mga buhay? Well, siguro, palagay ko, the best dyan ay ganitong bagay. Singit ko lang to may tatlong bagay akong gustong ipaunawa na significant in the Bible. Ang tatlong word na ito na come. Itong tatlong word na ito na come. Tandaan ninyo, nung tawagin tayo ng Diyos, sa Matthew 4, nang una niyang tawagin ng mga alagad niya, ano sabi niya? Come, follow me. This is the highest calling. Hindi dahil pastor. Dinideclare lang namin mga pastor, the highest calling kasi yung gampanin namin. Pero lahat po tayo ay tawag ng Panginoon. Tandaan niyo po yun. Come, follow me. Matthew 4. No? Maraming words na come, pero dito ako nakatutok sa tatlong word na come. Okay? Come, follow me. Pag kami nag-walk in the garden ni Aya, come Aya, follow me. Di ba? Kasi gusto mong gabayan si Aya na huwag madapa. No? We're trying our very best. Kahit may mga pampersonal kami nga concern tungkol doon sa bata. Very clear yung call ni Lord na yan. Come follow me. Matthew 4. Follow me. That's the call ni Lord. Lagi kong binabanggit ito sa pulpit. Kaya nga pinipirulod ko yung mga leadership workers, per level yan ng tawag ng Panginoon. Yung members naman, yung mga nakakaunawa na we are called by the Lord. He wants us to come to Him. Follow Him. That's the call there. Kaya nga, in the end, subukin natin ito mamaya sa ending ko, may pangalawang aspeto na maganda ring gamitin. Ano po? From the highest calling, siyempre, pag nandun ka ngayon sa aspeto na yon na napakaganda rin. Matthew 6:10, ito kasi yung puso talaga ni Pastor eh. Ano ang Matthew 6:10? There is this, again, another kind of prayer. Matthew 6:10. Di ba? Binabanggit dyan. Thy kingdom come. Napapansin nyo ba yung word na yan? O basta, kasi pastor, hindi ko na yung ginagamit kasi prayer ng Katoliko yan dati. Yung Our Father who art in heaven. Hindi po yan sa Katoliko. Ginawa lang nila na rosaryo. Pero yan po ay para sa atin, iglesia. And this is how you should pray. Yun yung elemento. Di ba tinuruan tayo niyang Acts na yan.
Adoration, contrition, supplication. Although nagjo-joke ako doon, wag naman na kagigising nyo lang, biglang babanggitin nyo doon, forgive us this day our trespasses. Wala ka pa namang kasalanan noon na oras sa pagising mo. Di ba na lang, masama kagad ang iniisip mo, papatayin ko yung, di ba? May tamang paggamit. May tama pong paggamit. Hindi po pattern, programa. May tamang paggamit. Ganda po, no? Thy kingdom come. Ano ibig sabihin? Ang kaharian mo ay mangyari na. So, ang isang iglesia pala, isang Christian, daw, na kumikilala talaga, naroon. Alam niya, tawag siya. Inaantay ang tabayanan niya ang kaharian ng Diyos, mapuspos siya, lumago siya, matutunan niya, malaman niya, tulad ni Pablo. Ano sabi ni Pablo sa Philippians? I want to know more. Hindi siya kontento. Ngayon, ang mga Kristiyanong kontento na, medyo, alam na natin ang nangyayari. Di ba? Napapatumba ng dyablo. So, I hope, itong mga 3 words na ito na come, at ito yung pangatlo, hindi ko pagkakatagalin, kasi gusto ko lang ipakita sa inyo eh. Sa concept na yon na, yung will be done, yung kingdom niya, mangyari, automatic yun eh. Kay pastor nga, part yun nung tinataguriang holiest calling eh. Kaya nga, 3 yung H na ginagamit ko sa inyo, di ba? Highest, holiest. Pero, kung dadating ka, kasi inano ko dun sa sequence eh, ng Matthew. Pag dadating ka sa mga panahon ko ngayon, may sorrow, may pain, pampersonal po. No? Totoo yan, hindi ko yun i-ano sa inyo. Hindi kami hypocrite. Concern kami ngayon, pinagtatalunan nga namin Sister Michelle si Aya eh, yung paano yung kanyang, ang kanilang desisyon ng mga, kung ano-anong mga, pinapaunawa ko yun sa kanya eh. Na yung dapat, ang masunod, yung ano yung kalooban ng Diyos sa Bible. Ito na lang ako. Inaalala ko na lang lagi yung Matthew 11:28 ni Lord. Pakiyan naman yung Matthew 11:28. Sa hardest calling ko, mga pangyayari, anong ginagawa ni Pastor? Nakarelate ako, nakikita niyo yung puso ni Pastor sa panalangin. No? Come unto me, all ye that labor and are heavy. And doon na lang ako nagpapahinga. Yung last Sunday, kahit pagod na ako, hindi kompletong linggo ko, hindi pa ako nabubuli last Sunday, kaya umabol pa rin ako dito. Nagdala pa ako ng puto, suman, binuli-buli pa ako doon sa puto, suman na yun. Ngayon, mas malaki yung suman ngayon doon. Dami ko na pong pinagdaanan. Kaya po, maraming salamat po sa inyong lahat, pagtitiwala, mga paggagapay. Church, wala akong dinideclare na araw. No one knows the hour, no one knows the hour. But we are in that timetable. Ishi, Mati, enjoy life. Laging sinasabi ni Pastor, di ba? Charlotte ha, enjoy life na. Bin Mama. Kami namang matatanda na, enjoy life with our loved ones, mga anak, asawa. Kasi, church tayo, pinangakuan tayong kukunin niya. Hindi tayo yung mga Hudyong 144,000 na babalikan natin. Hindi tayo yung mga unbelievers na magre-replenish ulit na sindami ng buhangin, sabi ng Revelations, di ba? Pero malilin lang ulit ng dyablo.
pag pinalaya ulit. So ang susunod na mapangyayari, bago mag 7-year tribulation, ikokot up ang church, inuulit-ulit ko po, pre tayo ha. Although nagpapatawa ko last Sunday, at least, kung hindi man daw totoo ang pre natin, at least meron pa tayong mid-trib. At kung hindi pa rin totoo yung mid-trib, doon tayo sa post-trib, at least pangako pa rin ni Lord yun na kukunin tayo. Nakukuha niyo yung common sense? Pero pili kayo. Di ba may kasabihan nga eh, mangangarap ka na rin lang naman eh. Di ba? Yung the best na, kasi libre naman eh, di ba? Mga kapatid, pakiunawa lang to ha. I'm not biased ha. I know andyan sila, lolo, lola, nagpapayo sila, daddy. Church, mindful ba kayo na tayo yung church? Nga tayo yung kukunin bago mangyari yung ano. Kaya nga hindi ako biased na dahil, syempre yung mga may sakit na yan, Ma'am Epin, gusto mo na ba? Yan ang gawin mong prayer, Ma'am Epin. Come, Lord Jesus. Ma'am Epin, ha? Pakisabi mo, Bo Adon Yeshua. Di ba, Ma'am Epin? Para maibsan ang iyong mga karamdaman na yan. Ba? Kaya natin yung nangyayari kay Ma'am Epin na 3 times a week dinadialysis siya. Kaya nyo kaya yung dinadaanan ngayon ni Sister Je? Nakatapos na siya ng 6, so 7th na. God's number, ma'am, sakali, kaya na ba sa 7th o depende pa, no? 8 talaga. 8 talaga. Kay Brother Louie, kay Asi, ha? Malapit na, ma'am. Tiis-tiis lang tayo konti. Kasi napagtiis ko rin si Ma'am Jane. Ma'am Jane! Ma'am Jane, answer prayer kita lagi. Aangkinin ko rin si Ma'am Geraldine. Kaya, biglang babalikan ako ni Ate Ipes. Sabi ng mga tiga rito. Ate Ipes, Pastor, grabe ka manalangin. Talagang ginagantihan mo ako. Pinapatagal mo pa maghihirap ko. Nakakatiya ka, Ate Ipes. Pinagpipray kita na magtagal ka pa. Andyan yan. Mahal ako niyan. Si Ma'am Ningning. Ma'am Ningning, tignan nyo naman ang dating ni Ma'am Ningning ha. Ma'am Ningning, parating na si Lord, Ma'am Ningning. parating na si Lord, Ma'am Ningning. Amen. And, sa lahat ng pinangahawakan ko hanggang ngayon, bakit ako nakatayo? Pakibasa lang, marami na rin itong word na ito eh. Yung idea, naktalon mo sa Acts 2:17. It shall come to pass. Pinangahawakan nyo kaya yung nakasaad na ito ng Acts 2:17. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out, Joel 2 yan, my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young man shall see visions, and your old man shall dream dreams. The word of God, sabi nga, will stand forever. Ano ang mga problema natin? Ano ang mga dala natin? Alam niyo si Pastor, I have been so much. And minsan, pagod na nga ako. Alam yan ng council, minsan nagsabi na ako sa kanila. Alam nila yon kung ano yung kinapapaguran ko. Hindi ako pagod sa ministry, hindi ako pagod sa mga gawain. Meron akong pampersonal na kapaguran din. May minimiti ako sa puso ko na yung mag-anak ko, mga mahal ko sa buhay, ay makakasama ko. Maliban doon, mararanasan pa namin yung pwedeng maranasan. Pero, the reality of life, hindi nga natin maipipilit. Kaya ngayong umaga, challenge ko kayo eh.
maximize nyo na po panahon nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayoko magbanggit. God bless you dun sa isang anak na yun na sabi niya, Pastor, sinantabi ko muna yung love life ko. Titignan ko muna si Mama. God bless you, anak. Pero mas may magandang dating siguro yun eh. Isang tabi na muna natin yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Unahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. And may you say always, Bo Adon Yeshua. Lord, pagod na rin po ako. But, sabi mo, it shall come to pass. Nag-aantabay po kami. Dami pa pong dapat namin intindihin. Ministeryo, tawag mo, Lord. But, kahit ako, Lord, ay may mga pampersonal. Lord, I commit everything now. Ugnay ng paghikayat ko sa mga kapatid na ito na hindi mawawalang kabuluhan po ang aming pagpapagal sa pananampalataya. Alam namin, Lord, it will indeed come to pass ang mga pangyayari. Lord, nangyayari na, nakikita namin. Lord, pinatunayan mo na naman, wag lang po yung 1948 na binalik mo ang Sekaraya, ang Israel sa Promised Land. Wag na, Lord, yung mga pangyayari ng 1968, naging state sila after another mga timetable mo. Wag na po yung pangyayari ngayon na nagwawagi na ulit po ang Israel sa labanan, sa Elam na yan. Lord, ano pang gustong makita ng mga Kristiyanong hindi nakita ng mga propeta ng panahon na yon? At pahalagahan na po namin ang mga panahon namin. At Lord, maging expectant kami sa muli mong pagbabalik. At yun nga po yun eh, yun yung ilustrasyon ko sa mga kapatiran kanina. How expectant are we when we are watching yung mga, kung ano-ano yung mga pinapanood na yan? Ano-ano yung mga inaantay na mangyayari sa development, sa lahat? Ano ang ending ng mga pangyayari? Pagpalain po kami, Lord, habang nag-aantabay kami. May we hold on to your words as you have called us to come follow you. Yun lang po yun, lagi. Ano man po, kanya-kanyang level, nandun po kami. And Lord, sa mga panahon kami ay pagod, hirap. Andyan man po, sabi mo, come to me, all of you are heavily laden. So, andito kami, Lord, nagpapatuloy. Ano man pong konsepto ng realidad ng buhay, katotohanan ng buhay. And Lord, sabi nga, on that concept, ay naranas ko po ito, Lord. Napakaganda pong katotohanan, pinamamanik ko. Maghahari po ang iyong kaharian. Maghahari po ang kalooban mo, kaharian mo sa mga buhay namin, nasubok na po namin yan. And indeed, Lord, it shall come to pass. Lord, kung sakali, timetable niyo, Lord, but ang aking pong pamamanhik lamang, bawat isa, patuloy, hindi po nagbabago yun. Lord, ma-maximize na po namin ang mga buhay-buhay namin. Kasi may kasabihan nga po, nasa huli ang pagsisisi. So Lord, huwag kaming umabot na nasa huli ang pagsisisi. Although, mabait ka rin, Lord, kung sa mga aabuso doon sa katotohanan na yon. Anytime, Lord, kung sakali mang may sin that leads to that kami, sabi mo, makakatawag pa kami ulit, papatawarin mo kami. Ganda po ng Psalms 80 plus na yon, nakalagay po doon. Then they called unto you and you answered them. Ganda, Lord. You will forgive us always, cleanse us from all unrighteousness, etc. Kung makakatawag pa po kami sa iyong pangalan. In Jesus' name.
Amen. Amen. And sama po ng